Kabanata 321. Lies, it's all lies. Hindi matanggap ni Stanley ang nangyayari at nauutol na sabi habang tinuturo ang mga babae. Pero sinampal ulit siya ni Blade. Anak ka ng tinapa, sinusubukan mo pa bang makipagtalo sa amin? Pinagbibintangan mo ba kaming nagsisinungaling? Hindi ba sinabi na ni Hallmaster Larry na nakikipag-inuman sa amin si Mr. Severin? May mga bola kang sinusubukang e-frame siya. Damaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Stanley, at sa wakas ay natauhan siya, na siya ay bubugbugin hanggang sa mamatay kapag hindi niya inamin na sinusubukan niyang e-frame si Severin. Napakalinaw na sina Larry at Blade ay parehong tinutulungan si Severin, at wala sa dalawa ang mga taong maaari niyang masaktan. Ako, nagkamali ako, sinadya kong lokohin si Severin. Alam kong malaki ang kinita niya kaninang umaga, kaya naisip ko na makakatulong siya sa pagbabayad ng bayarin dahil sa napakaraming pera niya, at ibinaba ang kanyang ulo at nagmamakaawang sinabi habang tinitiis ang dalamhati sa kanyang puso. Nakakahiya, nakakahiya lang. Galit na tingin ang binaril ng matandang babae kay Stanley. Pagkatapos, bumaling siya kay Robert at nagtanong, 666,000 ay napakalaking halaga ng pera. Maaari ko bang itanong kung maaari pa bang magbigay ng karagdagang diskwento? Kumunot ang noo ni Robert at sinabing, hindi ako autorisadong magbigay ng mga diskwento, ngunit maaari kong tanungin ang aming general manager kung gusto mo. Pagkatapos ay tumawag si Robert sa telepono at ipinaliwanag ang sitwasyon sa general manager, na dumating kaagad. Nang dumating ang general manager, napabuntong hininga siya nang makita niya sina Larry at Blade. Magalang niyang binati ang mga ito. Hallmaster, Master Blade. Lumabas din si Severin at sinabi kay Larry, Hallmaster Larry, nabalitaan ko na ang bar na ito ay pagmamay-ari ng Draco Hall, kaya iniisip ko kung okay lang na magbigay ka ng discount, para sa akin. Tuwang-tuwa sina Catherine, George, at ang iba pa nang marinig iyon, dahil hindi nila inaasahan na ang bar ay pagmamay-ari ng Draco Hall. Dahil si Severin ay tumulong sa pamamagitan, maaari na nilang asahan na makatipid ng maraming pera mula doon. Habang ang lahat ay sabik na nakatingin sa kanilang dalawa, bahagyang ngumiti si Larry at sinabing, oo naman. Dahil mabait na tinanong kami ni Mr. Severin, maaari nating bawasan ito ng halos kalahati ng presyo. 333,000 would do just fine. Salamat, Hallmaster Larry. Ibinaba ni Stanley ang kanyang ulo at sinabi sa pinakaagrabyado na tono. Dalhin mo sila para ayusin ang bayarin, Robert. Sabi agad ng general manager. Salamat, mabait na mga sir. Nakahinga rin ng maluwag si Catherine. Bagamat ang mga syanahan ay patuloy na umuunlad nitong mga nakaraang araw, ang $666,000 ay hindi maliit na halaga, ngunit nailigtas na sila ni Severin ng higit sa $330,000 sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang pangungusap. Sa kanyang pag-alis, hindi niya maiwasang sumulyap muli kay Severin. Bumantong hininga, medyo samobra si Stanley sa pagkakataong ito. Salamat sa tulong ni Hallmaster Larry na makaalis tayo sa sitwasyong ito. Kung hindi ay pinilit niya si Severin para bayaran ito. Nakangiting sabi ni Felicia pagkatapos makaalis sina Catherine, Stanley, at ang iba pa. Tumango rin si William. Nakakakilabot na tao si Stanley. Tina-target niya si Diane noon, at ngayon ay paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong bagay. Haha, you're all too kind. Anumang bagay na may kinalaman kay Mr. Severin ay kasali rin ako. Ang relasyon namin ay parang sinumpaang magkapatid. Nakangiting sabi ni Larry. He then said to Severin, it's getting a little late, Mr. Severin. How about we continue our talking sa ibang araw? Tumango si Severin, at magalang na sinabi, maraming salamat sa tulong mo kanina. Haha, you're welcome. Aalis na kami. Tumawa si Larry, at muling ipinaalala, nga pala, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo kanina. Huwag kang mag-alala, pupunta ako doon sa oras bukas ng umaga. Ngumiti naman agad si Severin na sumunod kay Larry at sa iba pa palabas. Lumabas din si Catherine sa lugar pagkatapos magbayad ng pera,
at nakumpirma niya ang kanyang mga hinala nang makita niyang masayang nakikipag-usap si Severin kina Larry at Blade. Napatingin ang lahat sa pag-alis ni Larry, at nginitian ni Catherine si Severin habang sinasabi sa tono ng pagpupuri, "Salamat sa iyo at nakaipon kami ng 333,000. Isang ngiti ang iginanti ni Severin. "Well, Larry is a very magnanimous person. Tuwang-tuwa siya nang tumulong ako sa pagtrato sa kanyang ina noong isang araw, at ngayon ay kapatid na rin niya ako." Lalong natuwa ang matandang babae sa sinabi ni Severin. Iyon ay hindi maaaring maging mas mahusay. Kung maaari nating panatilihin ang relasyon na ito, pagkatapos ay naniniwala ako na ang ilan sa mga first-tier upper-class na pamilya ay maaaring hindi maglakas loob na pukawin tayo sa isang kapritsyo sa hinaharap. Malamang na magpakita sila ng higit na paggalang sa atin. Tuwang-tuwa rin si Felicia, at hindi niya napigil ang sabihin, "Siyempre, ang aking anak na babae ay may magandang mata para sa mga lalaki. Siya ay may maraming potensyal, ngunit hindi namin ito masyadong nakuha noon." Medyo natulala si Diane nang makitang tinatanggap ng mga miyembro ng kanyang pamilya si Severin, ngunit hindi niya sinabi na mas masaya siya na nangyayari ang mga bagay sa ganoong paraan. Hindi bababasa, ipinakita nito na ang kanyang pagpupursige ay hindi nawalan ng kabuluhan. Tumingin si Catherine kay Stanley, na nakayuko, at sinabing, "Napakalakas ng loob mong umorder ng napakaraming red wine, Stanley. Nahihiya ka ba ngayon?" "Lola, ako." Gusto pa rin ni Stanley na ipagtanggol ang sarili, ngunit napabuntong hininga na lamang siya sa huli sa kanyang kalunos-lunos na pagtatangka na nagresulta sa mas malaking pagkatalo. Gusto sana niyang linlangin si Severin, ngunit malamang na ginawa na ng huli, at pinili ang bar na iyon dahil alam niyang kay Larry ang bar. Sa bagay, maganda naman ang relasyon ni Severin kay Larry. Sa pagbabalik tanaw, si Severin ay malamang na isang hakbang sa unahan niya at inilunsad ang kanyang sariling pokana laban sa kanya tulad ng ginawa niya sa kanyang mahinang pokana laban kay Severin. "Umalis ka na. Hindi mo na naisin na ipagpatuloy ang paggawa ng kalokohan sa iyong sarili dito pagkatapos na kami ay sumugod sa kalagitnaan ng gabi upang iligtas ka, hindi ba?" Sa wakas ay hinimok ni Catherine. Si Stanley, ang kanyang pamilya, ang matandang babae, at ang mga bodyguard ng mga Shanahan ay mabilis na nagmaneho, ngunit naroon pa rin sina Felicia, Megan, at William. Nang wala na ang iba, tumingin si Felicia kay Severin ng may maningning na mga mata at nagtanong, "Kumita ka ba talaga ng 150 milyon, mahal kong manugang?" Tumango si Severin, "Talaga, ginawa ko. Maganda. Ibig sabihin ay magkakaroon na ako ng $7.25 milyong na dote ngayon. Huwag kalimutan, nauubos na ang oras." Hindi napigilan ni Felicia na paalalahanan si Severin na ilipat agad ang pera. "Iyon lang ba ang iniisip mo? Ang $7.25 milyong dote? Ikaw ay isang adik sa pera," wika ni William habang naglalabas ng sigarilyo at sinimulang hithitin ito. Hindi niya napigil ang idagdag, "Sinabi ko na sa inyo na hindi ganoong klaseng tao si Severin. Hinding-hindi siya magpapakatanga sa ibang kababaihan at matulog kasama nila." Si Stanley ay patuloy na nag-iisip ng mga paraan para mapabagsak tayo. Sa pagbanggit kay Stanley, huminto sandali si William at sinabing muli, "Malamang lalo siyang nagalit ngayong si Diane ang general manager. Kailangan nating maging mas maingat laban sa kanya." "We will. Anyway, it's already very late, at kayong tatlo ay dapat na bumalik at matulog na." Napangiti si Diane at pinanood ang pag-alis ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid. Nang si Diane at Severin na lang ang natitira, tumingin siya kay Severin at nagtanong, "Be honest, now. What exactly happened? I'm pretty sure nakapunta ka na sa bar na ito." Hindi napigilan ni Severin na mapangiti habang sinabing, "Matalino ka gaya ng inaasahan ko, honey. Walang nakakatakas sa atensyon mo." Napangiti si Diane at sinabing, "Ang nanay ko ay isang simpleng tao, kaya hindi niya masyadong iisipin ang nangyari. Si Lola naman, malamang alam niya na hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay, kahit na hindi naman ganoon kahalaga. Baka alam ni Lola na napunta ka sa bar na ito, ngunit hindi kanya ilalantad dahil sa iyong magandang relasyon kay Draco Hall." Tumango si Severin.
Aba, ang totoo, madalas na ikaw at ang mga magulang mo ang pinupuntirya ni Stanley nung pinalayas ka sa Shanahan, di ba? Pinipilit pa niya ang ibang tao na huwag kang tanggapin sa trabaho, kaya napilitan kang kumuha ng trabaho bilang isang delivery person. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na bigyan siya ng isang mahirap na oras ngayon, sinamantala ko ang pagkakataong gawin iyon. Pagkaraan ng isang paghinto, nagpatuloy si Severin, ang plano ko ay mag-alok na inumin sa kanya, at pagkatapos ay umalis sa kalahatian para mabayaran niya ang bayarin. Hindi ko akalain na tataas ang mga bagay ng ganito. Nang maglaon ay nalaman ko na nagdala pa siya ng ilan pang mga tao upang samantalahin ang mga libreng inumin, at nag-order din siya ng nakakabaliw na dami ng alak. Na para bang hindi iyon sapat na masama, mayroon siyang mga plano sa pag-iwas sa akin upang maiinis ako. Ipinaliwanag ni Severin ang sitwasyon at sa wakas ay sinabi. Ang hindi niya inaasahan ay ang bar na ito ay pagmamay-ari ng Draco Hall. I bet hindi niya inaasahan na ako ay lumabas din. Matapos marinig iyon ni Diane, hindi niya napigil ang mapangiti, masyado siyang matako na gustong i-blackmail ka. I'm glad na hindi ka rin pervert, kung hindi, nahulog ka na sa bitag niya. Nang makita ang magandang ngiti ni Diane, hindi napigilan ni Severin na humakbang pasulong upang iyakap ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Bakit ako maaakit sa mga malaswang babaeng iyon kung mayroon akong napakagandang asawa? Bakit mo ako niyayakap? Masama kung makita tayo ng ibang tao ng ganito, sabi ni Diane. Hindi niya sinisi si Severin matapos malaman ang totoo, dahil alam niyang si Stanley ang may kasalanan at lahat ng nangyari sa araw na iyon ay maaring gawing leksyon para sa kanya. Kung gumastos lang si Stanley ng ilang libong dolyar, kaya niyang bayaran ang bill kahit na si Severin ay tumakas at umalis. Kung tutusin, hindi naman siya mapipigilan na umalis kung ganoon nga, at hindi rin magiging miserable ang buhay niya tulad noon kung pinigilan niya ang sarili na sumuko sa kagustuhang saktan si Severin. Bukod dito, ang mga aksyon ni Severin ay maaaring ipakahulugan bilang pagtulong sa kanya upang mailabas ang sama ng loob niya sa mga nakaraang taon. You're my wife. Mali bang yakapin kita? Kung sasabihin mong masama na makita tayo ng ibang tao ng ganito, ibig sabihin kaya kitang yakapin sa bahay kapag walang nakakakita sa atin? Nakangiting tanong ni Severin. Og, can't you be serious? Halika na, uwi na tayo. Nagmamadali akong sumakay ng taxi dito, but luckily you can drive me home in your car. Humiwalay si Diane sa mga bisig ni Severin at tiningnan siya ng masamang tingin. Oo naman, ang aking magandang asawa. Pagkatapos mo, nakangiting naglakad si Severin at binuksan ang pinto ng upuan sa harap ng pasahero para kay Diane, at sumenya sa isang maginoong paraan para makapasok siya. Ang kabaitan ni Severin ay nagparamdam kay Diane, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa Dragon Lake Vista. Nga pala, ano ang paalala na ibinigay sa iyo ni Hallmaster Larry kanina? Biglang pumasok sa isip ko ang tanong niya. Pagkatapos ay sumagot si Severin, nothing big, really. He just said that there's some important figure whom he wants to introduce to me tomorrow, so he asked me to go over to the person's place for a meal. I feel bad if I turned them down. Sa katunayan, ang mga tao mula sa Brookbourne Mansion ang biglang nagpasyang imbitahan ang mga tao ni Larry at Draco Hall sa hapunan, at medyo nag-iingat si Draco Hall dahil ang kanilang lakas ay nagpadala na ng mga alon sa buong Brookbourne Mansion. Dahil sa takot na baka may lihim na motibo ang Brookbourne Mansion sa pag-imbita sa kanila kaya nagpasya silang dalhin si Severin, ang pinakamataas na pinuno ng Draco Deus Temple along. Sa kabilang banda, nangako si Severin kay Sheila na gagamutan ang kanyang ama, kaya't pagkatapos itong mapag-isipan, nagpasya siyang pumayag sa kanilang kahilingan na sumama sa kanila. Naniniwala siya na kahit papaano ay magagawa niyang gamitin ang kanyang magandang relasyon sa magkabilang panig upang mamagitan sa mga bagay nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. It went without saying that it would not ideal for him to reveal all na banggitin ang detalye kay Diane, kaya gumawa siya ng simpleng palusot niya noon. Matapos marinig iyon ni Diane, tumanggaw siya at sinabing, mukhang maganda. Ang Draco Hall ay hindi na tulad ng dati,
At kahit na ang mga first year na pamilya ay matatakot sa kanila. Mas maganda kung makakasama mo pa si Larry at makakilala ng mas maraming tao. Sino ang nakakaalam, maaaring handa silang magkaroon ng pabor sa atin kung kailangan natin ang kanilang tulong sa hinaharap. Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng alanganin, dahil lingid sa kaalaman ni Diane, si Larry at Blade pala ang gustong makasama niya palagi. By the way, I think your mother is getting anxiety. I'd better transfer the dowry money to her once I get home. It's not that much anyway. Sabi ni Severin matapos itong pag-isipan. Nako, hindi naman ganoon karami, sabi mo. Ito ay 7.25 milyon ang pinag-uusapan natin. Sa tingin ko lalo kang nagiging mayabang ngayong marami ka ng pera. Medyo nakaramdam ng sarap si Diane sa kanyang puso nang marinig niya iyon. Hindi niya naiwasang idagdag, siya nga pala, willing ka ba talagang magbigay ng ganoong kalaking doti para sa akin? Dahil sa mga pangyayari ngayon, sinabi nga ng nanay ko na ayos lang na hayaan niya tayong magkasama kahit nabibigyan mo lang siya ng mga 4.25 milyon o higit pa. Ngumiti si Severin. It doesn't matter. Your parents are a part of my family too. I'm good with it basta masaya sila. And besides, 7.5 million is peanuts to me. After ending his sentence, Severin added, I'll do a transfer of 4.5 million to you too, so you can buy whatever you want. You need to buy a car though, since it'll be inconvenient for us to share one car. If you have another car, it'll be so much easier for you to go to work also. Masyado kang mabait sa akin, honey. Naantig si Diane sa narinig at ipinatong ang kamay sa hita ni Severin. Ngunit kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng pera, hindi ako marunong gumastos. Hindi ko akalain na balang araw ay magkakaroon ako ng ganito karaming pera, noong nasa Shanahan ako, at ginugol ko ang nakalipas na 5 taon sa matipid na pamumuhay pagkatapos kong maalis sa bahay. Ngayon ay hindi ko na kayang gumastos sa mga mag-agarang damit na iyon. Seryoso ang mukha ni Severin habang sinabing, hindi ko tatanggapin iyon. Kumita ako ng pera para gastusin ito sa iyo, tandaan mo. Huwag kang mag-atubiling bumili ng anumang damit o bag na pumukaw sa iyong paningin. General manager ka na ngayon, at kung lalabas ka para bumili ng kotse, dapat bumili ka man lang ng Audi A8 na katulad ng sa atin. Sa ganoong paraan, makikita mo ang bahagi kapag lumabas ka at ngayon ay manager ka na ng negosyo. Okay, I'll listen to my hubby and buy a car tomorrow morning. You happy? Si Diane ay may matamis at kontentong ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay nakarating na silang dalawa sa bahay, at pagkabukas ng pinto ay tumakbo palabas ang 6 na magagandang bodyguard. Malinaw na ang kaunting paggalaw ay nakagising sa kanila. Master and the Mrs. Akala namin ibang tao. Hindi maiwasang mapangiti si Lily na nakasuot ng pantulog. Masyado nang late ka nakabalik ngayon, sir. Gusto kong sumama kay Mrs. kanina, ngunit hindi niya ako pinayagan, at labis akong nag-aalala na masisi mo ako kapag may nangyari sa kanya. Nahihiyang sabi ni Naomi. Malinaw na masama ang pakiramdam niya sa hindi pagpunta. Ayos lang. Maari mo siyang sundan ng palihim sa susunod na sasabihin niyang huwag kang sumunod. Nakangiting sabi ni Severin. Pero hindi ko naman kailangang magsama ng mga bodyguard sa tuwing lalabas ako, di ba? Hindi naman sa maraming tao ang ginawa nating kaaway. Nilibot ni Diane ang mata kay Severin nang marinig iyon. Ngumiti si Severin at sinabing, siguro hindi, pero maganda kang babae, at nag-aalala ako na maraming pervert dyan. Buntong hininga, bumalik na tayo sa mga kwarto natin. Ayokong maging third wheel dito. Nagtawanan at nagdahilan ang mga bodyguard nang makita nilang nanliligaw si Severin kay Diane. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 325. Maaari ba akong matulog sa iyong kama ngayong gabi, mahal? Hindi napigilan ni Severin na tanungin si Diane nang sabay silang umakyat sa ikalawang palapag.
Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Diane nang marinig iyon, at tumingin siya kay Severin bago sinabing, "Pwede ka, pero bawal kang manggulo. Amoy alak ka rin, kaya dapat kang maligo bago ka matulog." "Tulad ng utos mo, Maddie." Ngumisi si Severin at pumunta sa kanyang kwarto para maghanap ng bagong set ng damit. Hindi mapigilan ni Diane ang mapangiti nang makita ang excited na tingin ni Severin. Pagkatapos maligo, inilipat ni Severin ang $4 milyong kay Diane, bago gumawa ng isa pang paglilipat ng 7 milyon kay Felicia. "Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ni nanay kapag nakita niya ang pera." Hindi napigilan ni Diane na mapairap ang mga labi nang matanggap niya ang abiso na inilipat ni Severin ang pera. Punong-puno ng tamis ang kanyang puso sa mga oras na iyon. Sa sandaling iyon, nakasuot siya ng napaka-sexy na pink na suspender nightdress. Nang tingnan siya ni Severin ay hindi niya maiwasang mapalunok ng palihim dahil alam niyang walang ibang suot si Diane sa ilalim ng nightdress. "Sige, oras na para matulog." Napahiga kaagad si Severin sa kama pagkasabi niya noon dahil sa takot na baka mahalata siya ni Diane na nakatingin sa kanya. Nako, hindi yun naging hadlang sa kanyang isip na magkaroon ng mga ligaw na pantasya. Kung tutuusin, hindi madalas na makikilala ng isang tao ang isang magandang babae na tulad ni Diane, ngunit naroon pa rin ito bilang kanyang asawa. Kung hindi dahil sa takot na baka magalit si Diane sa kanya, hinayaan na niyang kumuwala ang pagnanasa at sinunggaban na niya ito. "Ikaw ang pinakamahusay, honey." Nang makita ni Diane kung gaano ka masunurin si Severin, hindi niya maiwasang humiga sa tabi nito, at iangat ang ulo gamit ang isang kamay, at ngumiti bago niyakap si Severin at hinalikan sa labi. Oh, hindi inaasahan ni Severin na magkukusa si Diane na halikan siya, at nagsimulang damaloy ang kanyang dugo pataas sa kanyang ulo nang tumingin siya sa kanya at naamoy ang mahinang halimuyak na nagmumula sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagigting, at naisip niya sa kanyang sarili. Ang pagiging maagap ba ni Diane ay nangangahulugan na magagawa natin ito ngayon? Puno siya ng pananabik habang iniisip niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, hahayaan na lang niyang gumala ang mga kamay niya sa katawan ni Diane nang gamulong ito palayo ng biglaan at sinabing may palihim ng ngiti, "Oras na para matulog." Ang munting halik na iyon ay isang gantimpala para sa iyong mahusay na pagganap nitong mga nakaraang araw. Medyo nalungkot si Severin ng mga sandaling iyon. Siya talaga ay isang makulit na maliit na engkanto. Ang pag-aapoy sa kanyang mga pagnanasa at pagkatapos ay hindi siya papansinin ay halos katumbas lahat ng pagpapahirap. Hindi niya maiwasang magtanong sa medyo dismayadong ekspresyon. Hindi ba maaaring tumagal ng kaunti ang gantimpala? O baka maaari pa nating gawin ito ng isang hakbang pa? Pag-usapan natin ito sa ibang araw. Inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Severin, ngunit namumula siya ng husto at mas bumilis din ang tibok ng kanyang puso. "It's already past 1 in the morning, and we need to get some sleep. Kailangan kong pumasok sa trabaho at bumili ng kotse bukas, kaya siksik ang araw ko." Nakaramdam siya ng sobrang hiya, at agad na hinila ang mga kumot para matakpan ang sarili na parabang takot na makita ni Severin. Malamang nagugat ang kanyang kaba sa katotohanang naging ama niya ang kanyang anak bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong mag-date. "Okay, honey, matulog na tayo." Napangiti si Severin at hindi napigil ang dilaan ang kanyang mga labi. Ito ay sa malalim na di malilimutang sandali para sa kanya. Sa liwanag ng kung paano umuunlad ang mga bagay sa pagitan nila, naniniwala siya na hindi magtatagal hanggang sa wakas ay magkakasama sila bilang isa. Bagamat ginawa nila ito isang beses 5 taon na ang nakalilipas, lasing sila sa buong sesyon at tuluyang nakalimutan kung ano ang nangyari nang magising siya kinabukasan. Natural lang para kay Severin na umasa sa ilang intimacy kay Diane mula ng ilang taon na ang nakalipas simula nung may kasama siyang babae. Malapit na ang deadline, kaya bakit hindi pa inilipat ni Severin ang doti pagkatapos kumita ng malaki ngayon? Pinipilit ba niyang i-delay ito para maiwasan niyang magbayad? Hinding-hindi ko siya hahayaan na makasama si Diane kung hindi siya maglalabas. Walang tigil ang pagmumura ni Felicia nang marating nila ni William, at Megan ang tahanan ng Shanahan.
Pagkatapos, nakatanggap siya ng notification sa kanyang cellphone. Casual niyang dinampot iyon para sulyapan ang screen, at ang nakita niya ay labis na nakatakot sa kanya na siya ay nanlamig sa kinatatayuan sa sandaling iyon. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ang unang digit ay 7, ang pangalawang digit ay 5, at pagkatapos ay 50 pagkatapos nito, at maingat na binilang ni Felicia. Matapos kumpirmahin na talagang 7.25 milyon, hindi niya naiwasang tumalon sa tuwa. Haha, 7.25 milyon, 7.25 milyon nga. Malaki na ang tinamaan natin ngayon. Hayaan mo akong tingnan, Mom. Agad na nagningning ang mga mata ni Megan nang marinig niya at inagaw niya ang cellphone ni Felicia sa tuwa. Nagsimula rin siyang magbilang, at pagkatapos makumpirma na tama ang kabuuan, sumigaw siya, Mom. Talagang 7.25 milyon ito. Kung tutusin, si Severin ay isang lalaking may konsensya at integridad. Hindi siya nagsinungaling nang sabihin niyang bibigyan kanya ng doti. Tuwang-tuwa si Megan. Siyempre, maswerte siya na iyon lang ang kailangan niyang bayaran para makakuha ng napakabuting anak. Inagaw muli ni Felicia ang telepono mula kay Megan at may mapang-asar na ekspresyon. Sa kabila ng kanyang komento tungkol kay Severin, napakasaya niyang natanggap ang pera bigla. Hey, Mom, di ba sabi mo bibigyan mo ako ng pera para panggastos? Agad na napatingin si Megan kay Felicia na may pag-asa ng ngiti sa labi. Bakit ka ba nagmamadali? Gabi na, sinulyapan ni Felicia ang kanyang anak, at pagkatapos ay sinabing, huwag ka nang gumising ng masyadong late bukas. Mamimili tayo. Nagpaplano akong kumuha ng mga damit at mga bag. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli akong mamili sa mga high-end na tindahan. Sure thing, Mom. I love you load. Don't forget to give me 15,000 or more once you finished shopping. Tuwang-tuwa na niyakap ni Megan si Felicia at binigyan siya ng isang malaking smooch sa pisngi. Oh, hindi ito malaking bagay. Binalingan naman ni Felicia si Megan. Sige, 15,000 lang, right? I can transfer it to you right now. Sasama rin ako bukas. Wala akong iniisip pero ang magandang pamungwit. Inalis ni William ang kanyang lalamunan mula sa gilid at binigkas ang kanyang kahilingan. Okay, dahil pangingisda lang ang iniisip mo, bibili ako ng isa para sa iyo bukas. Bukas na wika ni Felicia ngayong may pera na siya. Tumingin muli si William kay Megan at hindi napigil ang ipaalala sa kanya. Nga pala, Megan, huwag mong kalimutan ang pastahan mo sa iyong bayaw. Hindi mo ba sinabi na kikilalanin mo siya bilang iyong bayaw at hugasan ang kanyang mga paa kung maaari siyang magbigay ng doti para sa iyong ina? Nang marinig iyon, may mapait na ekspresyon si Megan habang nakakunot ang noo at tumutol, pero Dad. I'm the second daughter of the Shanahans. I don't really have to wash his feet. It'd be so embarrassing. Well, ang iyong bayaw ay isang mapagbigay na tao, kaya sigurado akong hindi niya hihilingin sa iyo na i-hold ang iyong pagtatapos ng taya. May content expression sa mukha ni Felicia the best ang manugang ko. Kumita siya ng $150 milyong sa isang araw, at walang gaanong tao ang maaaring kumita ng ganoong uri ng pera ngayon. Hehe, ngayon kakantahin mo na siya. Naalala mo ba kung paano mo siya pinilit na iwan si Diane, at kung gaano mo siya minamaliit? Tumawa si William sa gilid. Sa tingin ko lang gusto mo ang mga mayayaman. Nawala ang ngiti ni Felicia sa isang iglap nang marinig niya iyon, at galit siyang gumanti. Kalokohan, wala namang masama sa pagiging mayaman, di ba? Pagkabanta pa lang sa kanya ni Felicia gamit ang fishing rod ay agad itong tumahimik at nagtungo sa banyo para maligo. Lola, I swear that Severin said he'd treat me today, sabi ni Stanley sa matandang babae pagkababa niya ng sasakyan at umuwi. Tiningnan niya ito ng malamig at sinabing, kung sinabi ni Severin na gusto kanyang e-treat, o order ba siya ng napakaraming mamahaling alak na iyon? I don't think he's the kind to waste money on that. After all, he came from a hard background, at kahit kumita siya ng malaki, hindi siya gugugol ng lahat ng ganoon. And besides, hihingi ba siya ng 4 na babae na sumama sa kanya?
Ang mga salita ng matandang babae ay tila nagmumungkahi na nakita niya ang lahat, at hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya at sabihin, hindi ko nasisilipan pa kung ano ang nangyari ngayong gabi, at wala akong pakialam kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Ngunit ang masasabi ko, ang pagbabayad ng 333,000 ngayong gabi ay higit pa sa sulit. Hindi napigilan ng medyo mabagal na si George. Nay, sinasabi mo ba na sulit ito dahil sa 50% discount? Sa tingin mo ba dahil lang ito sa 50% discount? Sumimangot ang matandang babae at medyo nagalit sa kanyang anak dahil sa hindi pagtupad sa pinakamababang inaasahan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sulit ito dahil si Severin ay may magandang relasyon kay Larry, at maaari niyang makuha ang mga ito na magbigay ng napakalaking diskwento sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa kanila ng mabuti. Huminto sandali ang matandang babae bago nagpatuloy, si Severin ay may malapit na relasyon sa kanila kung makakakuha siya ng diskwento sa pamamagitan lamang ng pagtatanong sa kanila, lalo na't nasa labas sila ng inuman hanggang gabi rin. Sinabi pa ni Larry na tinatrato niya si Severin bilang kanyang sinumpaang kapatid. Sa palagay mo ba ay may maglalakas loob na apihin tayo sa hinaharap kung mayroon siyang ganoong relasyon kay Larry? Tama ka, ang Draco Hall ay hindi na tulad ng dati. Isa na silang mabigat na puwersa para sa atin noon, at ngayon ay mas mabigat sila kaysa dati. Natauhan si George at hindi niya napigil ang mapangiti. Si Severin ay ang ating maswerteng bituin. Maaari nating samantalahin ang kanyang mga medikal na kasanayan upang magkaroon ng isang magandang relasyon sa mga malalaking shot na iyon. Sinabi pa ng matandang babae kay Stanley, gusto kong mas kumilos ka sa hinaharap at pigilin ang galit kay Severin ng walang magandang dahilan. Alam ko kung ano ang ginawa mo kay Diane noong nakaraan, at dapat kang magpasalamat na hindi kanya sinubukan at pinahihirapan. At kung patuloy mo siyang ginagalit, wala akong magagawa kung sakaling patayin kanya. Si Stanley ay hindi kapani-paniwalang nagalit sa kanyang narinig, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang sipsipin ang lahat ng ito. Halata naman na siya ang na-set up ni Severin noong gabing iyon, at bukod sa nakuha niya na napahiya ng husto, namamaga ang mukha niya sa sobrang lakas ng sampal. Paanong hindi yun nagbibigay sa kanya ng hirap? Narinig mo ba iyon? Dapat mong ihinto ang pagpunta sa mga bars sa hinaharap. Sabi ni George habang nakatitig kay Stanley. Okay, dapat nating subukan at makatulog ngayon. Iniwan ito ni Catherine at naglakad na papunta sa villa na tinutuluyan niya. Nang wala na siya, pumunta rin si Stanley at ang kanyang mga magulang sa kanilang sariling villa. Hindi napigilan ni Cherise na sabihin ang galit, ang iyong ina ay higit na pumanig sa pamilya ni William ngayon. Siya ay masyadong kampi. Sabi ni George, bumantong hininga, wala na tayong magagawa. Ngayong nakakuha na ng kapangyarihan si Severin at maayos ng pinamamahalaan ni Diane ang kumpanya, unti-unting gumaganda ang negosyo ng pamilya natin at ang mga pagkalugi ay naging tubo. Sa palagay mo ba ay masisira pa rin tayo ng nanay ko? Tumingin si Cherise sa kanyang anak nang may pagkabalisa at hindi napigil ang sabihin, masakit pa rin ba, Stanley? Say, ang tatay mo ang may kasalanan dito sa pagiging incompetent. Ni hindi kanya matulungang makamit ang hustisya pagkatapos mong bugbugin ng husto. Nakatitig lang si George kay Cherish nang marinig iyon. Kinaumagahan, maagang bumangon si Severin at hinatid si Diane sa showroom ng sasakyan bago pumunta sa tirahan ng mga Ballard. Dahil malapit nang dumating sina Larry at Blade, nagpasya siyang magtungo doon ng mas maaga dahil medyo malapit din ang pakikipag-usap niya sa Ballards. Gayunpaman, hindi niya inasahan na makakasalubong niya ang isang taong kilala niya pagdating niya sa pasukan. Well, nakikita mo ba yan, sir? Iyan na naman ang batang iyon. I've been planning to bring Brad and the guys to hack him sometime in the next few days. Bakit siya nandito? Ang taong nagsalita ay si Hugo mula sa Emerald Cloud Gang, at higit sa 20 taon ng gang ang kasama niya doon. Nang suntukin niya si Severin noong isang araw na iin at napagtanto niyang hindi siya kalaban ng lalaki, nagplano siyang magdala ng mas maraming lalaki para salakayin si Severin at tadtarin siya hanggang mamatay.
Kung tutusin, hindi dapat pabayaan ang mapangahas na pagkilos ni Severin na sirain ang pagkalalaki ni Hugh. Nagulat na lang nang sumulpot si Severin sa harapan nila. Kumunat ang noo ni Claude nang makita si Severin. Sa lahat ng lugar na napuntahan niya, kailangan lang niyang magpakita dito. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang buff na lalaki sa tabi niya at sinabing, "Pumunta ka doon at patayin siya, Brad. Kukunin namin ang ilan sa iyong mga juniors na kaladkarin ang kanyang katawan palayo mamaya." Hinimas ni Brad ang kanyang mga kamao at ngumisi. Oo naman, siya ay dumating sa isang perpektong oras. Ito ay magliligtas sa atin ng maraming problema mula sa paghahanap sa kanya kung saan-saan. Alam ni Hugo na mahirap kalabanan si Severin, kaya sinabi niya, "Sasama ako sa iyo, Brad." Matigas ang taong ito. Matapos tapusin ang kanilang mga pangungusap, sumugod sila at nilusob si Severin nang hindi siya hinintay para lumapit. Magaling, siguradong mamamatay siya. Nakatayo rin sa gitna ng grupo ng mga tao si Hugh na ninakawan ni Severin ng pagkalalaki. Bagamat wala na siyang gumaganang ari, ginawa siyang protector ni Claude hanggang dahil sa kanyang mga kontribusyon sa gang at sa sobrang halaga ng pera na naitulong niya sa kanila na kumita. Binigyan din siya ng kaunting special treatment. Higit pa rito, ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Hugh ay nasa isang disenteng pamantayan, kaya naman si Claude ay dinala siya nang dumating siya sa Ballards para sa piging sa araw na iyon. Hindi na kailangang sabihin, siya ang pinakamahina sa mga tagapagtanggol, at ang kakayahang sumama ay sapat na para sa kanya. Nakaramdam si Hugh ng kagalakan sa kanyang puso nang makita niyang malapit nang mapatay ang kanyang kalaban. Maglalakad na sana si Severin patungo sa gate nang may lumapit sa kanya na dalawang lalaki, at ang tingin sa kanilang mga mata ay malinaw na nandoon sila para manggulo sa kanya. "Hehe, Hugo ang pangalan mo, di ba? Ano bang problema mo? Parang ang hilig mong ipaghiganti ang kaibigan mong walang bola." Mataray ng ngiti na tanong ni Severin at napatigil sa paglalakad nang makitang papalapit na ang dalawa sa kanya. "Mamamatay ka sa pagkakataong ito, anak." Matipid at walang awa na sabi ni Brad habang nakakuyom ang kamao na kasing laki ng sandbag at humakbang para suntukin si Severin. Nang makitang kumilos si Brad, hindi rin nagpahuli si Hugo at pinagsabay ang kanyang pag-atake mula sa kabilang panig. Dalawang malalakas na lalaki mula sa Emerald Cloud Gang ang sumalakay mula sa magkabilang panig ni Severin, at ang kanilang mga kamao ay napuno ng isang mabangis na estilo ng pagsuntok, habang ang kanilang pag-atake ay matulin at mabangis. Ang kanilang mga galaw ay kakilakilabot at mahirap iwasan, at sinumang ordinaryong tao ay mamamatay sa isang iglap kung sila ay inaatake ng ganito. Gayunpaman, hindi nabigla si Severin sa kanilang pag-atake at ninisian ang sarili. Imbes na iwasan sila, sinalubong niya ang dalawa, ang kanyang mga kamao at nagpunta ng suntok sa mga kamao ng kanyang mga umaatake. Isang mapurol at bahagyang nakaimik na tunog ang umalangaw sa buong lugar. Sa sumunod na segundo, lumipad ng ilang metro sina Hugo at Brad at sumuray-suray ng ilang hakbang bago nila mapatatag ang kanilang katawan. Oha! Nang makatayo na silang dalawa, nakaramdam sila ng pait sa kanilang lalamunan habang bumubulwak ang isang subo ng mainit na dugo sa kanilang bibig. Ano? Nagkatinginan silang dalawa at hindi napigilan ang gulat. Hindi pa rin sumagi sa isip nila na hindi pa rin nila mapapantayan si Severin kahit na inatake na nila ito ng magkatandem. Ang mas nakakagulat pa ay nagkaroon sila ng internal injuries matapos makatanggap lamang ng isang suntok. Si Hugo, sa partikular, ay malinaw na naramdaman na ang lakas ni Severin ay mas malakas kumpara sa kanilang nakaraang sagupaan. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Severin ay naging madali sa kanya noong nakaraang panahon at hindi man lang gumamit ng buong lakas. Ito, ang isang matandang lalaki sa likod ni Claude ay bahagyang bamuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Samantala, ilang beses na kumibot ang mga labi ni Claude at lumubog ang kanyang ekspresyon. Mabagal na hakbang pasulong si Severin, ngunit napaatras lang ng paunti-unti sina Hugo at Brad sa takot hanggang sa makabalik sila sa tabi ni Claude. "Ipaubaya mo siya sa akin." Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang nagpasya na tumayo at harapin si Severin pagkatapos pag-isipan ito.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elder sa Emerald Cloud Gang, at ang kanyang lakas ay natural na mas malakas kaysa kay Hugo o Brad. Masyadong makapangyarihan ang batang ito. Kailangan natin siyang patayin kung hindi, magiging malaking banta siya, sabi ni Hugh kay Claude. Pagkatapos ay tumakbo siya para tingnan si Hugo, at nagtanong, "Are you okay, Big H?" Malungkot ang ekspresyon ni Hugo. Masyado siyang malakas. Kung gumamit lang siya ng kaunting puwersa, nabali na sana ang buong braso ko. Nagulat si Hugh sa narinig dahil alam na alam niya ang mga lakas nina Hugo at Brad. Talagang nakakatakot marinig na hindi sila kapareha ni Severin kahit umatake sila ng sabay-sabay. Sa kabutihang palad para sa kanila, gayunpaman, ang pinakamalakas na individual ng Emerald Cloud Gang ay naroon lahat. Dahil hindi kaya nina Hugo at Brad ang gawain, ang iba pang malalakas na individual ay makakaharap din kay Severin. Aking tagapagligtas, nandito ka. Nang akmang hahakbang na pasulong at gagawa ang nasa katanghaliang gulang na babae, nagkataong lumabas si Sheila mula sa pasukan at tuwang-tuwa na tumakbo papunta kay Severin. What the hell? Nalaglag ang panga ni Hugh, gayon din ang kay Hugo. Sumimangot ang babaeng nasa katanghaliang gulang at mataktikang umatras. Perfect timing. Gusto sana kitang hanapin, pero ikaw ang pumunta para hanapin ako. Tumakbo si Sheila at nagkusa na hawakan ang kamay ni Severin habang nagtanong, "Na-miss mo ba ako?" Kabanata 330, hindi nakaimik si Claude. Anong impyerno ang nangyayari dito? Boyfriend ba ni Severin si Sheila? Wala akong narinig na may boyfriend si Sheila. Hindi ba siya isang demanding na babae na minamaliit ang maraming mayayamang batang lalaki? Bakit siya mai-inlove sa isang lalaking kalalabas lang ng kulungan? Umasim ang mukha ni Claude nang pumunta siya kay Hugh at mahinang nagtanong, "Sigurado ka bang pinsan niya si Queenie?" Ilang beses na kumibot ang mga labi ni Hugh at nag-aalangan niyang sinabi, "I was sure before, but I'm not so sure now." Judging from the current situation, he doesn't look like someone who don't come from a good background. If he's a nobody, why would Sheila know him and hug him like that? Medyo nakaramdam ng inggit si Hugh nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Kung tutusin, kung makakakuha siya ng kasintahan na tulad ni Sheila, ang kanyang kagandahan ay pangalawang kahalagahan lamang, at ang kanyang background lamang ay magbibigay daan sa kanya upang tamasahin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng walang labis na pagsisikap. Si Hugo at ilang iba pang mga lalaki ay naiinggit din. Siguradong maswerte ang batang ito. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, may nangyaring mas hindi kapanipaniwala. Itinulak ni Severin ang kamay ni Sheila at sinabi sa kanya, "It's a misunderstanding, Miss Sheila. I'm here because I agreed to treat your father, not because I missed you." Itinulak niya siya palayo. Natigilan si Hugo at inisip kung tulala si Severin. Bakit hindi magugustuhan ng isang cute na babae na may malalaking dibdib at magandang figure? Ang paghawak ng isang magandang babae ay parang pagpunta sa langit, at si Severin ay isang hangal na itulak siya palayo. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanang hindi nagalit si Sheila. Namula ang pisngi niya at nahihiya niyang sinabi, "Okay, alam kong nahihiya ka. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa ang dahilan." Halos mawala ng malay si Severin dahil ang kanyang magaling na salita ay sadyang out of this world at tila hindi niya alam ang kahihiyan. Sa sandaling iyon, naging magulo ang puso ni Severin nang hindi niya naalala ang halik ni Sheila sa kanya noong nakaraang gabi. "Kilala mo ba siya, Miss Sheila? Nandito ba siya para bisitahin ka?" Si Claude ay humakbang pasulong at bahagyang ngumiti habang magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay kay Sheila. Bahagyang ngumiti si Sheila. "Oo naman, hehe, siya ang dream man ko. Hindi ba obvious?" Marahas na umawang ang bibig ni Severin. "Kailan ako naging pangarap mong lalaki? Please don't say such nonsense, Miss Sheila. Ilang araw pa lang kitang kilala. Babae ka, at anak ka ng mga Ballard. Ayokong masira ang reputasyon mo kung ipagkakalat ng mga tao na ganyan ang mga sinabi mo sa akin." Humakbang si Severin at pinaalalahanan siya kaagad. Parehong lihim na sinumpa ni Hugo at Hugh si Severin sa kanilang mga puso.
Ibinabato niya ang sarili sa kanya, pero sinusubukan pa rin niyang makipaglaro dito. Ito ay lubos na kasuklam-suklam sa kanilang mga mata, at silang dalawa ay labis na naiinggit. Bagamat nawala na ng gamit si Hugh sa kanyang pagkalalaki, naiinggit pa rin siya sa tuwing makakakita siya ng batang munting dilag. Anong kinatatakutan mo? Hindi ako natatakot. Tsaka reputasyon ko ang sinisira, hindi sa'yo. Dahil sa sinabi ni Sheila, hindi na nakaimik si Severin. Napakahalaga ng reputasyon ng isang babae, lalo na't ako ay isang lalaking may asawa. Magiging masama para sa iyo kung malaman ng lahat na ang isang babaeng tulad mo ay interesado sa isang lalaking may asawa. Paalala ulit ni Severin sa kanya. Nako, parang wala pa ring pakialam si Sheila. Hindi ako nababahala sa lahat ng iyon. Para sa akin, ikaw ang pinakakahanga-hanga at pinakagwapong lalaki, at wala akong pakialam kung kasal ka man o hindi. Pinili kita, kaya hindi mo ako maaaring tretuhin ng masama. Ako, hindi alam ni Severin ang sasabihin. Siya ay napaka hindi makatwiran at walang pag-aalinlangan tungkol sa panggugulo sa kanya. Nang makita ni Sheila ang walang magawang ekspresyon ni Severin, tinakpan ni Sheila ang kanyang bibig at humajak habang iniisip sa kanyang sarili, I will win your heart sooner or later with my charm.